Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 1996. Nandito na. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Maxine, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Okay, aayusin ko na may magpapadala kay Miss Luo pabalik sa China ngayong hapon. Sana ay ligtas na makarating si Amy sa Huaxia. Mas mabuting wala ka ng ibang ideya. Dapat ay malinaw na malinaw mo ang aking pagkatao. Kung si Amy ay nasa anumang panganib, hinding-hindi kita pababayaan. Sabi ni Cyrus kay Maxine sa napakaseryosong tono. At walang magawa si Maxine matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at mahinang sinabi. Mukhang matagal ko nang sinabi sa iyo, hanggang sa walang mananalo sa pagitan mo at ng Diyos, hinding-hindi kita sasaktan. Alinman sa inyong dalawa, dahil pareho may chance ka na maging future boss ko. Kung gayon, sino sa palagay mo ang may mas mataas na antas ng panalo sa pagitan ko at ng Diyos? Mahinang tanong ni Cyrus kay Maxine. Ngunit halatang nabigla si Maxine matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Gusto mo bang marinig kong sabihin ang totoo? Siyempre totoo. Tumanggo si Cyrus. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang iyong winning rate ay maaaring mas mababa sa 30%. Seryosong sabi ni Maxine. Dahil napakababa ng winning rate ko, bakit mo ako piniling tulungan? Tanong ni Cyrus na may pagdududa. 2 taon na ang nakalilipas, ang iyong rate ng pagkapanalo ay 0, 1 taon na ang nakaraan, ang iyong rate ng pagkapanalo ay 2% lamang, at ngayon ang iyong rate ng pagkapanalo ay 30%. Kung bibigyan ka pa ng ilang oras, ang iyong rate ng pagkapanalo ay maaaring maging 100%. Dagdagan, kaya tinutulungan kita. Seryosong sabi ni Maxine kay Cyrus. Haha. Bahagyang ngumiti si Cyrus at hindi na nagsalita. At nagsimulang maghanda si Maxine na ipadala si Amy pabalik sa Huaxia. Sa kabilang banda, kumalat ang balita na nagtipon ang 4 na patron saints ng Wushu sa Bansaway. Matapos dumaan ang God Eater sa pakikipaglaban sa bansang M, tila magsisimula ang ikalawang digmaan anumang oras. Sa puntong ito, marami na ang nanghuhula kung sino ang mananalo this time. Bagamat nakakatakot ang kapangyarihang panlaban ni Cyrus sa labanan sa bansang M, iniisip pa rin ng maraming tao na ang 4 na tagapag-alaga ng Wushu ay dapat magkaroon ng mas mataas na rate ng panalo. Napakasimple rin ng dahilan. Ang 4 na tagapag-alaga ng Wushu ay higit na mataas kaysa sa 6 na Diyos ng bansang M. At si Cyrus ay nakaranas lamang ng ganoong kalunos-lunos na labanan noon, kaya maraming tao ang nag-iisip na si Cyrus ay dapat na masugatan ngayon. Ang katawan ay wala sa peak state. Pero may ilan din na sumusuporta kay Cyrus. Kung tutuusin, napakaraming milagro ang naidulot ni Cyrus. Kaya naramdaman nila na kahit na humarap si Cyrus sa 4 na 3-star martial arts masters na mag-isa, maaari siyang manalo. Siyempre, ang kanilang haka-haka ay hindi walang anumang batayan. Dahil kumalat na sa buong mundo ang balita na ang 4 na patron saint ay nagtipon-tipon sa bansang Y. Tiyak na natanggap ni Cyrus ang balita, ngunit mukhang walang balak si Cyrus na umalis sa bansang Y, at ito ay maaaring it shows na Cyrus sobrang confident pa rin. Gayunpaman, ang talakayan sa bagay na ito ay napakainit pa rin sa buong mundo, at maraming tao ang nagbibigay pansin sa bagay na ito. Nagpahinga si Cyrus sa tahanan ni Amy ng 5 buong araw. Ngunit ang 5 araw na ito ay nasa isang kalmadong estado, at si Alexander at ang iba pa ay tila hindi nagmamadaling salakayin si Cyrus. Parang may hinihintay sila. Mr. De La Cruz, may gustong makita ka. Nang ma-curious si Cyrus kung kailan ang mga taong iyon sa Alexandria ay nagplanong sumalakay, muling pumunta si Maxine sa bahay ni Cyrus. At sa likod ni Maxine ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Taga-Alexander ka ba? Mahinang tanong ni Cyrus sa medyo may edad na. Hello God Eater, ang pangalan ko ay Turner Smith,
At ako ang kasambahay ni Mr. Alexander. Sagot ni Smith kay Cyrus na may seryosong tono. Katie, wala ni Alexander. Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, hindi niya maiwasang mapamura, at pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi nang ahas si Alexander na puntahan ako, ngunit nakahanap siya ng kasambahay. Nakakatawa talaga. May gagawin ka ba? Ayon sa ugali natin sa Usho, ang 4 na patron saint ay mag-aabiso sa isa't isa bago gumawa ng hakbang. Sagot ni Smith. So ito Bahagyang tumango si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Alam ni Cyrus na ang diskarte ni Alexander ay talagang kapareho ng hapon ng Huaxia martial arts. Kung tutuusin, si Alexander at ang iba pa ay itinuturing din na mga kilalang tao, kaya't sila ay kumikilos sa napakaayos na paraan, at hindi ito katulad ni Cyrus na hindi naglalaro ng baraha ayon sa nakagawian. Of course, Mr. Alexander will also put forward some conditions for you. Kung papayag ka sa aming kahilingan, hindi ka sasalakayin ng 4 na patron. Sa puntong ito, idinagdag ni Smith. Anong mga kondisyon, sabihin mo sa akin? Mahinang sabi ni Cyrus. Una sa lahat, ang unang punto ay kailangan mong umalis ka agad sa bansang Y, at hindi ka pinapayagang makapasok sa bansang Y sa buong buhay mo. Ikalawang punto, kailangan mong ibalik ng buo ang Spirit Spring ni Mr. Alexander. Ang ikatlong punto, kailangan mong humingi ng tawad sa publiko kay Mr. Alexander. Ika-4 na punto, kailangan mong iwan ka agad si Miss Amy, at huwag na huwag kang lalapit kay Miss Amy. Panglima. Halos 100 kondisyon ang sinabi ni Smith sa isang hininga, at ang bawat kondisyon ay imposibleng tanggapin ni Cyrus. Matapos marinig ni Maxine ang mga kondisyong ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakawalang bisa. Dahil alam na alam niya sa kanyang puso na dahil kayang iliste ni Alexander ang napakaraming kondisyon, nangangahulugan ito na walang intensyon si Alexander na makipagkasundo kay Cyrus. Gawin mo kay Cyrus. Kaya lang, ang reaksyon ni Cyrus ay hindi nagulat ng sinuman, dahil si Cyrus ay hindi nagalit mula sa simula hanggang sa huli, ngunit tahimik na nakikinig sa lahat ng oras, at tila napakatyaga. Master God Eater, 15 ang kabuuan. Kung magagawa mo ang lahat ng ito, si Mr. Alexander ay maaaring tumigil sa pag-atake sa iyo. Sa wakas ay natapos na ni Smith ang lahat ng kondisyon, tumingin kay Cyrus ng seryoso at sinabi, Okay, narinig ko na lahat ng kondisyon mo, pwede ka nang umalis. Mahinang sabi ni Cyrus kay Smith. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Smith na tumahimik sandali, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, Master God Eater, ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang ito? I said you can go now, hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Sabi ni Cyrus sa hindi pangkaraniwang kalmadong tono. Ikaw. Tumingin si Smith kay Cyrus at natulala. Dahil naisip niya noong una na maaaring piliin ni Cyrus na tanggapin ang mga kondisyong ito pagkatapos ng matiyag ang pakikinig sa mga ito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay tila hindi nakikinig si Cyrus sa kahit isang salita. Mukhang hindi rin sineseryoso ni Cyrus si Alexander at ang iba pa. Ano ka ba? Binigyan ni Cyrus si Smith ng mapang-asar ng ngiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Kung hindi ka mawala sa harapan ko sa loob ng 3 minuto, diretso kong dudurog ang ulo mo, naniniwala ka ba? Tumingin si Smith kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay tumayo at tumakbo palabas ng manor kung gusto niya. Tumingin si Maxine sa likod ni Smith na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, at mahinang sinabi kay Cyrus. Bagaman ang mga kondisyon na ito ni Alexander ay talagang sobra-sobra, sa palagay ko ay marami pa ring puwang para sa negosasyon sa bagay na ito, tiyak na magagawa mo. Kausapin mo si Alexander. Walang dapat pag-usapan. Wala akong hinaing kay Alexander. Kaya 2 beses ko na siyang pinakawalan. Ngunit kung wala pa rin siyang awa at may iniisip tungkol kay Amy, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Gayunpaman, mayroon akong binigyan na siya ng pagkakataon,
kung hindi niya alam kung paano pahalagahan, wala na akong magagawa. Sabi ni Cyrus na may blankong mukha. Kung iisa lang si Alexander, syempre walang dapat ipag-alala, pero sa pagkakataong ito may 3 pang freestar martial arts masters. Kung magsanib puwersa ang 4 na ito, pakiramdam ko kahit na ang rurok ng martial arts ay magiging napakalakas. Mahirap. Sumimangot si Maxine at sinabi, "Ano ang magagawa ko kung masipag ako?" Ngumisi si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "Kailangan kong harapin ang mga taong ito sa madaling panahon." Kung magsanib puwersa sila pagkatapos mawala ang Panginoon ng Kadiliman, iyon ang magiging tunay na problema. Ngayon kung silang 4 ay magiging isang buti na lang mag-isa akong mag-strike, kahit hindi sila mag-strike, I still want to find a chance to get rid of the 4 of them. Tumingin si Maxine kay Cyrus at hindi alam kung ano ang sasabihin. Minsan hindi maisip ni Maxine kung ano ang nangyayari sa kanya, halatang walang kinalaman sa kanya ang buhay at kamatayan ni Cyrus, pero minsan hindi niya maiwasang alalahanin si Cyrus. Na parang nasa puso niya, tiyak na magiging boss niya si Cyrus sa hinaharap. Sa kabilang panig, pagkatapos umalis sa bahay ni Cyrus, diretsong nagmaneho si Smith para hanapin si Alexander. "Smith, anong reaksyon ni Cyrus? Pumayag ba siya sa kondisyon ko?" Matapos makita si Smith, sobrang excited ang ekspresyon ng mukha ni Alexander at mabilis niyang tinanong si Smith. Bagaman pinakinggan ni God Eater ang lahat ng kondisyon, hindi pa rin siya pumayag. Walang magawang sagot ni Smith. Kung gayon, ano ang reaksyon ni Cyrus? Nagmamadaling nagtanong si Alexander. Mukhang napakakalma ng kanyang reaksyon, na para bang hindi niya isinasapuso ang bagay na ito. Walang magawang sabi ni Smith. "Hindi mo ba isinasapuso ang bagay na ito?" Matapos marinig ang mga salitang ito, natigilan si Alexander sa kinatatayuan, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Paanong posible? Paanong hindi siya makasagot? 4 kaming freestar martial arts masters. Mahinang ungol ni Alexander, saka tumalikod at naglakad papasok sa villa. Sa oras na ito, mayroon pa ring 3 tao sa villa ni Alexander. At ang 3 taong ito ay ang natitirang 3 tagapag-alaga ng Usho. Sila ay sina Aten, ang anak ni Vulcan, Hausen, ang Diyos ng madugong labanan, at Cecilia, ang Diyosa ng banal na liwanag, kasama si Alexander. Tinawag silang 4 na tagapag-alaga ng Usho. Sa kanila, si Hausen ang pinakamatanda at si Aten ang pinakabata. Bukod dito, ang titulo ng tagapag-alaga ay palaging namamana at ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Masasabing sa likod ng 4 na taong ito ay may 4 na malalaking patriarka. Matapos makita si Alexander na naglalakad papasok, mahinang tinanong ni Aten si Alexander, kumusta ang sitwasyon ng God Eater? Napili na ba niyang sumuko? Hindi. Walang magawang umiling si Alexander kay Aten. How is it possible? Nakarating na kaming 4 dito, at hindi pa niya pinipiling sumuko. Baliw ba itong God Eater? Sabi ni Hausen sa nagulat na tono. Kung tutuusin, ayon sa normal na pag-unawa, kahit na ang 4 na taong ito ay hindi kumikilos, maaari nilang takutin ang maraming tao sa pamamagitan lamang ng kanilang mga pangalan. Siya ay palaging baliw, at ngayon ay hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Cyrus. Nagnanga ang ngipin ni Alexander at bamulong. Si God Eater na ito ay talagang nakalusot sa rurok ng martial arts. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagsalita si Shirley. Natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Shirley, at tila may mali sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Imposible, talagang imposible para kay Cyrus na makapasok sa rurok ng martial arts. Diretsyong umiling si Alexander. I don't think it's possible. After all, God Eater is younger than me. How could he be at the peak of martial arts? Sumunod naman si Aten. Kung ganoon, bakit hindi niya piniling sumuko? Hindi kaya may mga whole card pa siya na hindi niya naipakita.
Hindi napigilan ni Shirley na bahagyang sumimangot, pakiramdam niya ay hindi dapat maging kasing simple ng inaakala nila. Dapat may mga hole card na hindi pa nabubunyag. Malumanay na sagot ni Alexander, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit sa palagay ko ay hindi na tayo dapat mag-alala masyado. Kung tutuusin, gaano man kalaki ang card ng butas na ito ni Cyrus, talagang imposible siyang maging kalaban nating apat. Tandang padamdam panipi. Alexander, sa tingin ko ay dapat nating hintayin na makaalis ang Lord of Darkness bago salakayin si Cyrus. Hindi ito makakasama sa ating apat. Mahinang sabi ni Shirley. Hindi. Ipinilig ni Alexander ang kanyang ulo nang hindi nag-iisip tungkol dito. Pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi na ako makapaghintay ng ganoon katagal, at ang Panginoon ng Kadiliman ay maaaring hindi makaalis sa kaugalian anumang oras, papatayin ko na itong Cyrus ngayon." Tandang padamdam panipi. Dahil ba sa babae? Walang imak na sabi ni Ethan. Tama, dahil sa isang babae. Tumanggo si Alexander. Madali lang sana kung dahil ka sa isang babae. Sabihin mo sa akin kung anong klaseng babae ang gusto mo, at hahanapin kita ngayon. Talagang hindi karapat-dapat makipagsapalaran dahil sa isang babae. Walang magawang sabi ni Ethan. Wala kang paraan para maintindihan ang nararamdaman ko para kay Amy. Walang babaeng makakapalit kay Amy. Kailangan kong patayin ang God Eater. Nagnanga ang ngipin ni Alexander at sinabi. Pambihira talaga ang nararamdaman ni Alexander para kay Amy, kung hindi, hinding-hindi niya magagawang alagaan si Amy ng tahimik ng ganoon katagal. Dati, hindi gaanong galit si Alexander kapag kaharap si Cyrus, ngunit nang malaman niya ang relasyon ni Cyrus at Amy pagkatapos noon, hindi ko na makontrol ang aking emosyon. At ang tatlo pa ay tumingin kay Alexander na walang magawang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Anong ibig sabihin yung tatlo? May kasunduan na tayo, wala ka namang balak na pagsisihan sa mga oras na ito, di ba? Kumunat ang noo ni Alexander. Siyempre hindi, dahil gusto mong tanggalin si Cyrus, talagang tutulong kami. Mabilis na sabi ni Ethan. Alexander, kailan mo gagawin? Mahinang tanong ni Shirley. Gawin mo ngayong gabi. Ethan reared his teeth at sinabi. Matapos marinig ng lahat ang pangungusap na ito. Ang kanilang mga ekspresyon ay walang magawa, ngunit hindi na sila nagpatuloy pa sa sasabihin, dahil nararamdaman nila na maaaring hindi na talaga makapaghintay si Alexander. Sa kabilang banda, nakipag-chat si Cyrus kay Maxine sa looban ng villa. Karamihan sa nilalaman ng chat ay si Maxine ay nagsasabi ng kanyang sariling kwento, at siya nga pala, sasabihin din niya kay Cyrus ang tungkol sa panloob na sitwasyon ng bangkero. Pagkatapos makipag-chat kay Maxine, nalaman ni Cyrus na si Tano ay talagang napakalakas. Dahil ang kasalukuyang mga mangangalakal na pilak ay karaniwang mailalarawan bilang isang gulo. At ang bukas at lihim na pag-aaway sa pagitan ng apat na hari ay hindi tumitigil, at ang mga underlang ang mga tao ay nagpapatayan. Kung hindi dahil sa pag-iral ng Diyos, marahil ay bumagsak ang negosyo ng bangko sa loob ng isang taon. Gabi na, hindi ka pa ba magpapahinga? Sinulyapan ni Maxine ang kanyang mobile phone at napag-alaman na madaling araw na, humikab siya at mahinang nagtanong kay Cyrus. Dapat may bisita ngayon, naghihintay ako. Malumanay na sagot ni Cyrus. May bisita. Saglit na natigilan si Haring Maxine, at pagkatapos ay nagsabi sa nagulat na tono. Ibig mong sabihin, maaaring pumili ang mga tao ni Alexander na gawin ngayong gabi. Nandito na sila. Sabi ni Cyrus na may blankong mukha. Nandito na sila. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Hindi napigilan ni Maxine na matigilan sandali, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nagulat, dahil alam na alam ni Maxine kung sino ang tinutukoy ni Cyrus sa oras na ito. Bagamat alam na ni Maxine na sasalakayin ni Alexander at ng iba pa si Cyrus. Ang hindi inaasahan ni Maxine ay na si Alexander at ang iba pa ay maiinip na at aatakehin si Cyrus sa lalong madaling panahon. Mr. De La Cruz,
Ano ang kalagayan mo ngayon? Tila medyo nag-aalala si Maxine kay Cyrus at hindi maiwasang magtanong ng mahina kay Cyrus. Kahit anong alalahanin, walang problema sa estado ko ngayon, at binigyan nila ako ng sapat na oras ng pahinga. Mahinang sagot ni Cyrus. Kung sinalakay ng mga taong tulad ni Alexander si Cyrus noong unang dumating si Cyrus sa bansang Y. Kung gayon ang sitwasyon ni Cyrus ay magiging napakadelikado pa rin, dahil si Cyrus ay malubhang nasugatan sa oras na iyon, at higit sa lahat, sa oras na iyon ay umabot na ang katawan ni Cyrus. Ang limitasyon nito. Kung magkakaroon ng isa pang labanan, maaaring hindi na makahawak ang katawan ni Cyrus anumang oras. Ngunit sa kasamaang palad, si Alexander ay orihinal na nagkaroon ng dalawang pagkakataon na patayin si Cyrus, ngunit pareho niyang napalampas. Kung alam ni Alexander na madali niyang mapapatay si Cyrus kapag pinatay ni Cyrus si Darren, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Alexander sa kanyang puso. Bagamat ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay napaka-confident sa oras na ito, hindi pa rin maiwasan ni Maxine na mag-alala tungkol kay Cyrus. Kabanata 1997. Cannon Fodder. Pagkatapos ng lahat, 4 na 3-star martial arts masters ang gumawa ng shot sa pagkakataong ito, kaya kahit na ang tunay na martial arts pick ay kailangang umiwas sa 3 puntos sa naturang lineup. Tat. Sa sandaling ito, may nagmamadaling yabag. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan ang pasukan ng manor. At nakita ang isang malaking bilang ng mga armadong mandirigma na nagmamadaling pumasok sa manor na may maayos na mga hakbang. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ay hindi lamang mga mandirigma. Ngunit mayroon din silang mga high-tech na armas, at ang pagiging epektibo ng labanan ng sino man sa kanila ay maihahambing sa isang master ng martial arts. Kaya lang, alam ni Cyrus na ang mga taong ito ay hindi ang mga pangunahing tauhan ngayon, at ang mga tunay na bida ay hindi pa lumilitaw. Tahimik na kinain ni Cyrus ang prutas, na may napakalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Sa kabaligtaran, si Maxine, na talagang walang kinalaman sa mga bagay na ito, ay mukhang kinakabahan. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang sitwasyon ni Maxine ay talagang napakaligtas. Dahil si Maxine ay isang mangangalakal na pilak, at alam din ni Alexander kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng mangangalakal na pilak. Bukod dito, si Maxine ay hindi kailanman lumahok sa mga digmaang ito. Sa makatuwid, kahit na kung mapatay ni Alexander si Cyrus ngayon, hindi malalagay sa panganib si Haring Maxine. Ngunit hindi lang maisip ni Maxine kung bakit siya nakaramdam ng kaba ngayon. Kabahan ba ako dahil sa kanya? Walang kamalay-malay na sumulyap si Maxine kay Cyrus sa tabi niya, at lihim na bangantong hininga sa kanyang puso. Kaya lang naramdaman ni Maxine na medyo redundant ang ugali niya. Kung tutuusin, si Cyrus mismo ay parang hindi masyadong kinakabahan sa bagay na ito. Ano ang silbi ng kinakabahan siya ngayon? Maya-maya, huminto ang mga sundalong sumugod sa mansyon, at pagkatapos ay tahimik na tumayo, na parang naghihintay na may lumitaw. Walang pakialam na tumingin si Cyrus sa mga sundalong nasa harapan niya, napakalma pa rin ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, magkatabi silang 4 na naglakad papunta kay Cyrus. At ang pinuno ay si Alexander na ilang beses nang nakilala si Cyrus. Sa oras na ito, lahat sina Alexander Ettenhausen at Shirley ay nakasuot ng iisang damit, nakasuot ng puting roba, at sa likod ng roba ay may nakaukit na pattern na hindi pa nakita ni Cyrus noon. Ang 4 na taong ito ay talagang mga Diyos. At ang mga damit na suot nila ngayon ay mga simbolo ng mga tagapag-alaga. Dahil isinuot ni Alexander at ng iba pa ang mga damit na ito. Nakakagulat na ang 4 na taong ito ay kumakatawan sa pag-atake kay Cyrus ng mga tagapag-alaga ng Usho sa oras na ito, sa halip na personal na kumatawan sa kanila. Hindi inaasahan ni Alexander na magiging kalmado si Cyrus, tinitigan niya si Cyrus pataas at pababa, at mahinang sinabi. God Eater, hello, tayong 4 ay mga patron saints ng Usho, at ngayon ay inuutusan ka naming parusahan ka. Utos ng mga Diyos.
Matapos marinig ang mga salita ni Alexander, hindi napigilan ni Cyrus na mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Sino ang Diyos na sinasabi mo? Anong karapatan niya para parusahan ako? Ikaw." Sumilay ang galit sa mga mata ni Alexander. "God-Eater, kung sumuko ka ngayon, maaari ka naming iligtas, ngunit ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung kumilos tayong apat, dapat kang pumunta sa impyerno upang magsisi ngayon." Sa sandaling ito, sinabi ni Hausen kay Cyrus sa malamig na boses. Si Hausen ay kilala bilang God of War of Blood, at ang kanyang ama ay ang sikat na Usho Death God, at isa sa mga naunang tagapag-alaga ng Usho. Ang edad ni Hausen ay maaaring mga 50 taong gulang. Ngunit siya ay mukhang napakabata, na may isang pares ng iskarlata na mga mata, at minana ni Hausen ang posisyon ng tagapag-alaga ng kanyang ama noong siya ay 30 taong gulang. Noong panahong iyon, sumiklab ang napakagulong digmaan sa mundo ng martial arts sa Ozo. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang iniisip ng maraming mandirigma sa Usho na si Hausen ay hindi kwalipikadong maging isang tagapag-alaga. Maraming tao ang gustong patayin si Hausen at palitan siya. Ngunit ang huling resulta ay ang mga sumuway kay Hausen ay namatay sa kamay ni Hausen. Ang estilo ni Hausen sa paggawa ng mga bagay ay napaka-cold-blooded, at maaari pang ang ituring na malupit. Ito rin ang dahilan kung bakit si Hausen ang pinaka-nakakatakot sa apat na tagapag-alaga. Total, lumaki si Hausen sa pamamagitan ng pagtapak sa mga buto ng ibang tao. Si Cyrus ay sumulyap kay Hausen nang walang pakialam, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Sa tingin ninyong apat ay mapapatay ninyo ako ng magkasama, hindi ba?" "Hindi ba?" Malamig na sagot ni Hausen. "Kung haharapin ninyong apat ang mga ordinaryong manlalaban na iyon, maaaring sapat na iyon, ngunit kung gusto ninyong patayin ako ngayon, ito ay malayo sa sapat." Sabi ni Cyrus kay Hausen na may blankong mukha. "The God-Eater really deserves its reputation. I like the confidence in you." Sa sandaling ito, humakbang si Aten at sinigawan si Cyrus. Si Aten, ang anak ni Vulcan, ay bihasa sa sining ng pagkontrol ng apoy, at ang kanyang lakas ay nakakatakot din. Kaya lang, ang personalidad ni Aten ay mas magaan, at ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay ay hindi kasing lupit ni Hausen. Siya ay maituturing na pinakamamahal sa apat na patron ng Usho. At si Aten, tulad ni Alexander, ay may dugong maharlika, ngunit si Alexander ay isang sangay lamang ng maharlikang pamilya, at si Aten ang magiging tagapagmana sa hinaharap. Naging sanhi din ito ng pagiging matikas ni Aten, na nagpapakita ng napakalakas na aristokratikong kapaligiran sa buong katawan, ngunit kitang-kita rin ang pagmamataas at tiwala sa sarili ni Aten. "God-Eater, magsanib puwersa tayong apat. Kahit nasa rurok na tayo ng martial arts, kailangan nating iwasan ang 3 puntos. Dito nakasalalay ang ating kumpiyansa, at ikaw ay isang freestar martial arts master. A personal kalaban." Sa oras na ito, nagsalita din ang Diyosa ng banal na liwanag na Cecilia. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Shirley. Sa sandaling ito, si Shirley ay talagang mukhang isang anghel. Napakaganda niya, at maaari pa niyang maging kapantay ng magandang hari sa tabi ni Cyrus. Kaya lang hindi naglakas loob si Cyrus na maliitin ang babaeng ito, si Shirley, dahil alam niyang hindi mas mahina ang lakas ng babaeng ito kaysa kay Alexander at sa iba pa. Kalaban mo man o hindi, kailangan mong lumaban para malaman mo. Sa sandaling ito, natapos na ni Cyrus ang pagkain ng mga mansanas. Kaya't itinapon niya ang ubod ng mansanas sa isang tabi, pagkatapos ay bahagyang naginat, tinitingnan ng apat na tao sa kanyang harapan ng mahinahon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, humakbang pasulong si Maxine at mahinang nagsabi, "Sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo, pagkatapos ng lahat, ang God-Eater ay parating lamang para sa Panginoon ng Kadiliman, hindi na kailangang magpatayan kayo sa isa't isa." Tandang padamdam panipi. "Ang Silver Merchants King of America, eh?" Mahinang tanong ni Alexander sa King of Beauty. "Tama iyan." Tumanggo si Maxine.
kilala kita. At mayroon kaming napakalapit na pakikipagtulungan sa iyong bangkiro sa Usho. Kaya hindi ko na kailangang alalahanin ang dati mong pagtulong sa God Eater para sa kapakanan ng may-ari ng bangkiro, ngunit umaasa akong maaari kang lumingon. Tumalikod ka na ngayon, kung hindi, mamamatay ka kasama ang taong ito ngayon. Sabi ni Alexander kay Haring Maxine sa napakalamig na boses. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Maxine matapos marinig ang mga salita ni Alexander, at pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, hindi na siya nagsalita pa. Kung tutuusin, walang relasyon sina Cyrus at Maxine, kaya imposibleng masaktan ni Maxine si Alexander at ang iba pa dahil kay Cyrus. Mag-ingat ka. Pagkatapos maglakad ni Maxine sa tabi ni Cyrus, mahina niyang sinabi kay Cyrus. Sinulyapan ni Cyrus si Maxine na walang pakialam, ngunit hindi nagsalita. Okay, stop talking nonsense, bilisan mo na. Sa sandaling ito, sumigaw si Hausen, at pagkatapos ay direktang nagpakawala ng hininga sa kanyang katawan. Sa isang iglap, isang itim na aura ang direktang tumagos sa buong manor. Gawin mo. Sigaw ni Alexander matapos makitang nakabaril na si Hausen. Sa isang iglap, 4 na magkakaibang puwersa ang sabay-sabay na sumugod patungo sa posisyon ni Cyrus, na parang binabalak nilang limonin si Cyrus. At isang gintong liwanag ang bumungad sa katawan ni Cyrus. Ang aura ni Cyrus ay bumangga sa mga aura ni Alexander Hausen at iba pa, tulad ng mga spark na tumatama sa lupa. Magsisimula na ang tunay na laban. Sa oras na ito, maraming drone ang lumitaw muli sa kalangitan sa itaas ng asyenda. Gumamit ang mga drone na ito ng mga high-definition na camera upang subaybayan ang lahat ng nangyari sa asyenda. At pagkatapos ng mga huling laban, alam ng mga nanonood ng labanan na napakabilis ni Cyrus. Kaya kung ito ay camera lang, walang paraan upang makuha ang larawan ng labanan. Kaya sa pagkakataong ito ay bumaril ang drone sa lahat ng anggulo, at magsikap na maunawaan ang sitwasyon ng labanan ng mas malinaw at intuitive. Ang labanan sa pagitan ni Cyrus at Alexander at ng iba pa ay tila mas kapansin-pansin kaysa sa nakaraang labanan sa pagitan ni Cyrus at ng Six Gods of Country F. Kung tutuusin, mas malakas din ang nakaharap na kalaban na si Cyrus sa pagkakataong ito. Siyempre, marami ring mga mandirigma ang naghihintay sa labanang ito, kaya sa mga oras na ito ay nagtago na ang mga taong ito sa labas ng manor, naghihintay sa pagsisimula ng labanan. Alam mo, para sa isang ordinaryong mandirigma, talagang isang malaking karangalan ang masaksihan ang gayong epikong labanan gamit ang sarili niyang mga mata. Bagamat alam ng mga mandirigmang ito sa kanilang mga puso na kahit na ang pagdating upang manood ng labanan ay maaaring maging lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ang mga digmaan sa pagitan ng malalakas na lalaki ay magiging mapangwasak, ngunit ang mga taong ito ay lumitaw pa rin dito. Sa wakas magsisimula na, hindi ko alam kung sino ang mananalo this time. Matapos makitang kumilos si Cyrus at ang iba pa, lahat ay nagpakita ng nasa sabik na mga ekspresyon. Kailangan pa bang sabihin? Dapat manalo ang Guardian, ang 4 na 3-star martial arts masters, anong nakakatakot na kapangyarihan, gaano man kalakas ang God Eater, talagang imposibleng maging kalaban ng Guardian. Sabi ng isang middle-aged martial artist sa Usho. I don't think so. The God Eater is also very powerful, and you see, hindi pa nalugi ang God Eater. This is 1 against 4. Hindi nagtagal ay itinaas ang mga pagtutol. Matapos marinig ang pangungusap na ito, lahat ay tumangala sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa oras na ito, nilalabanan ni Cyrus ang pag-atake ng hininga ng 4 ng Alexander Hausen gamit ang kanyang sariling lakas. Bagamat ang labanan ay hindi maaaring ituring bilang isang formal na simula, ngunit kahit na ganoon, nararamdaman ng lahat na hindi dahado si Cyrus. Nakakabigla pa rin ang eksenang ito sa mga ordinaryong mandirigma. The God Eater really deserves to be the God Eater. Kung kaya niyang manalo ngayon, then I'm afraid no one in our continent will be able to stop this Cyrus. Tama,
Kung talagang mananalo ang God Eater, natatakot ako na ang totoong peak lang ng martial arts sa buong mundo ang makakalaban sa kanya. Nakakatakot talaga ang mga mandirigma ni Huaxia, at maaaring lumitaw ang gayong henyo. Ang lahat ay hindi naiwasang nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Dapat mong malaman na ang mga taong ito ay napakalinaw sa kanilang mga puso. Sa katunayan, ang labanang ito ay hindi lamang nauugnay sa buhay at kamatayan ni Cyrus, ngunit may kaugnayan din sa dignidad ng mga mandirigmang Usho. Pagkatapos ng lahat, mayroong 4 na tagapag-alaga, at si Cyrus ay isang tao lamang. Kung walang paraan para talunin si Cyrus sa ganitong paraan, maaaring walang paraan ang mga mandirigmang ito sa Usho na itaas ang kanilang mga ulo sa mundo ng martial arts. Siyempre, marami pa ring Huaxia warriors na sumusuporta kay Cyrus Hing sa kanilang mga puso. Ngunit ang bilang ng mga Huaxia warrior na ito ay napakaliit, at karamihan sa kanila ay napapaligiran ng Wushu warriors, kaya hindi sila nang ahas na ipahayag ang damdaming ito. Dahil gusto lang akong patayin yung 4, ang kulit talaga. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Cyrus, at pagkatapos ay biglang nilakasan ang kanyang hininga. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog sa manor. Ang biglaang pagputok ni Cyrus ay naging dahilan ng paghaplos ni Hansen Alexander at ng iba pa sa kanilang mga kamay na medyo huli na. At sila ay direktang naitaboy ng hininga ni Cyrus, at halos sabay silang napaatras ng kalahating hakbang. At medyo hindi matatag din ang katawan ni Cyrus, at umatras din siya ng kalahating hakbang. Kaya sa pagkakataong ito ay halatang pantay na hati ang laban. May kakaibang tingin sa mga mata ni Alexander, at pagkatapos ay bamaantong hininga siya ng mahina. Mukhang gumaling na ang God Eater, dapat tayong mag-ingat. Alam mo, tumanggaw si Hausen Aten at ang iba pa. Bagamat pantay-pantay ang paghahati sa laban, sa katunayan, sinusubok ni Alexander at ng iba pa si Cyrus. Kanina lang ay hindi sinubukan ng 4 ang kanilang makakaya, at kung ginawa ni Cyrus ang lahat ng kanyang makakaya o hindi, hindi masyadong malinaw si Alexander. Kaya lang, alam na ni Alexander na ang labanan ngayon ay dapat na napakahirap, at hindi dapat maging pabaya. Kung ang Lord of Darkness, na nakalusot sa rurok ng martial arts, ay baka mapatay na ako ngayon, pero sayang naman at kayong 4 na bulok na isda at hipon lang ang pumunta dito ngayon. Panaginip lang kung kayo. Gusto mo akong patayin. Sinabi ni Cyrus kay Alexander at sa iba pa sa malamig na boses. Napakayabang mo, ngayon ipaparamdam ko sa iyo kung gaano tayo kalakas. Si Hausen ay hindi kailanman napahiya ng ganito, isang kislap ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. I-set up. Nang bumagsak ang boses ni Hausen, ang mga kawal na tahimik na naghihintay ay lahat ay sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus. Dapat mong malaman na ang mga sundalong ito ay mayroon ding lakas na maihahambing sa mga martial arts masters. At ang bilang ay napakakamangha-manghang, kaya kung ang mga taong ito ay maglalaban ng sama-sama, ang pagiging epektibo ng labanan ay nakakatakot pa rin. Sa oras na ito, hindi pinili ni Hausen na kumilos sa kanyang sarili, ngunit hiniling sa kanyang mga nasasakupan na gawin muna ito, malinaw naman na ubusin si Cyrus ng kusa. Kung sabihin, ang kaseryosohan ng mga taong ito na sumugod sa Hausen ay walang iba kundi ang kanya na kumpay, ngunit kahit na ito ay kanya na kumpay, ito ay lubhang makabuluhan. At pinagmasdan ni Alexander at Aten Hillia ang excitement na para bang ayaw nilang kumilos. Halos sa isang iglap, direktang pinalibutan ng mga tauhan ni Hausen si Cyrus, at pagkatapos ay nagsimulang mag-set up ng mga porma sayon. Bagaman ang pinagmulan ng porma sayon ay China, ngunit dahil sa pagkawasak ng martial arts ng mga Chino, napakaliit ng bilang ng mga mandirigma na talagang magagamit ang porma sayon. Sa kabaligtaran, ang Wushu martial arts, na nagsimula ng medyo huli, ay may napaka-advanced na pananaliksik sa mga porma sayon. Ngayon ang Wushu ay may maraming mga porma sayon na kahit na ang mga mandirigmang Chino ay hindi pa nakikita, at ang kapangyarihan ng mga pormasyong ito ay napakaganda.
Isang 1-star martial arts madaling masakal ni Master ang isang 2-star martial arts master pagkatapos gamitin ang formation. Makalipas ang ilang segundo, natapos na ang pagbuo. Sa isang iglap, isang napakalakas na puwersa ang lumabas sa langit, at pagkatapos ay sumugod patungo sa posisyon ni Cyrus na parang isang higanteng sawa. Ang formasayon na ito ay ang Heavenly Flood Dragon Formation. Ang kapangyarihan ng formation ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang isang 3-star martial arts master ay dapat iwasan ito ng 3 puntos. Kung matamaan si Cyrus, tiyak na masusugatan si Cyrus. Kapag gumawa tayo ng hakbang, magiging mas madali ito. Sabi ni Hausen kay Alexander at sa iba pa na may pagmamalaki. Hindi ko inaasahan na ang mga nasasakupan mo ay bihasa sa ganoong kalakas na formasayon. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Alexander. Hahaha. Hindi napigilan ni Hausen ang pagtawa, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sa palagay mo hindi ako kumakain, umiinom at nagsasaya araw-araw, hindi ba? Hindi ako tumitigil sa pagsasanay sa aking mga nasasakupan. Para lamang maging kapaki-pakinabang balang araw. Ngunit ang ilang ito ay nakakalungkot lang na kapag nakabisado na ang mga taktika. Ang mga lalaking ito ko ay mamamatay sa loob ng 7 araw, kaya pagkatapos na patayin itong God Eater, kailangan mong magpasalamat sa akin. Siyempre, mabilis na tumango si Alexander. Mamamatay ako pagkatapos ng 7 araw, hindi ba malupit iyon? Nakasimangot na sabi ni Aten. Hindi naman, kailangang sunugin ng Heavenly Flood Formation na ito ang dugo ng mga mandirigma, at ang ibang formasayon ay napakahina, at hindi nila kayang saktan si Cyrus. Mahinang sabi ni Hausen. Lumingon si Shirley at sinulyapan si Hausen, nang walang sabi-sabi, ngunit sa totoo lang ay labis din siyang hindi nasisiyahan sa ginawa ni Hausen. Pagkatapos ng lahat sila ay mga Diyos sa isipan ng mga mandirigmang wushu. At ang diskarte ni Hausen ay talagang hindi naiiba sa isang kalto, ngunit ngayon ay malapit na ang kalaban, kaya't hindi masyadong masabi ni Shirley. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang itim na dragon ay sumugod na sa harap ni Cyrus. Isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. At pagkatapos ay bigla niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay, isang gintong liwanag ang naging mahabang gintong dragon, at dumiretso sa posisyon. Nabangga ng Golden Dragon ang Black Flood Dragon. Kabanata 1998. Ninakaw niya. Ang itim na baha na dragon ay pinunit ng gintong dragon sa isang iglap, at ang gintong dragon ay hindi tumigil, ngunit dumiretso sa mga tauhan ni Hausen. Sa isang iglap, ang gintong dragon ay parang isang malaking makinang pamatay, na may mga casualty saan man ito dumaan, at ang tunog ng pongol ay maririnig ng walang katapusang. Halos agad-agad, lahat ng nasasakupan ni Hausen ay dinurog ng gintong dragon. Ito. Matapos makita ni Hausen ang eksenang ito, isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil hindi niya inaasahan na madaling masira ni Cyrus ang kanyang formasayon. Hausen, mukhang hindi masyadong kapaki-pakinabang ang formasayon mo. Nakangiting sabi ni Aten kay Hausen. Mukhang minaliit ko itong Cyrus. Nagnganga ang ngipin ni Hausen at bumulong pabalik. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Alexander. Dahil ang gininto ang dragon ni Cyrus ay hindi huminto matapos patayin ang mga tauhan ni Hausen, ngunit patuloy na sumugod patungo sa kanilang apat. Ibigay mo sa akin. Walang ekspresyong sigaw ni Aten, at saka biglang iniwas ang kanang kamay. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Nakita ko ang isang higanteng halos 3 metro ang taas, natatakpan ng apoy, na lumilitaw sa harap ng lahat. Ang higanteng ito ay hindi totoong tao, kundi ang hininga ni Aten. Ang mga pagsabog ng asul na apoy ay nagmula sa mga mata ng higanteng apoy, at pinalibutan ng pulang apoy ang kanyang katawan. Nang lumitaw ang higanteng ito sa asyenda, tila mas mataas ang temperatura sa paligid.
Ang pinuno ng apoy. Matapos makita ang higanteng apoy, bumantong hininga si Alexander sa mahinang boses. Tama, ang pinuno ng apoy. Bahagyang tumango si Ethan. Noong huli kitang nakitang gumamit ng trick na ito, ang flame chief mo ay kasing laki lang ng isang normal na tao, pero ngayon ay mahigit 3 metro na ang taas. Mukhang hindi naman talaga maliit ang progress mo. Hindi napigilan ni Alexander ang mahinang buntong hininga. Ang huling beses na nakita mo akong ginagamit ang Flame Queen ay 10 taon na ang nakakaraan. Mahinang sabi ni Ethan. Bang-bang. Sa sandaling ito, ang higanteng apoy ay malakas na humakbang, at direktang tumapak sa lupa upang lumikha ng 2 malalaking malalim na hukay. At ang mga martial artist na iyon na nagtatago sa labas ng manor ay parang lindol, at ang lupa ay nanginag ng husto. Nakakatakot na kapangyarihan ito. Oo, ang sampal ng higanteng ito ay malamang kaya akong sampalin hanggang mamatay. Nakakatakot talaga. Nagsimulang magsalita ang lahat sa mahinang boses. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang gintong dragon ni Cyrus ay sumugod na sa harap ng higanteng apoy. Direktang itinaas ng higanteng apoy ang kanyang mga kamay na parang may balak na harangin ang biglang pag-atake ng dragon. Boom! Ilang sandali pa, nabangga ng gintong dragon ang higanteng apoy. Ang higanteng apoy ay gumawa ng puwersa gamit ang 2 kamay, at pinunit pa ang gintong dragon. Matalim. Ibinaling ni Hausen ang kanyang ulo upang tingnan si Ethan, at bumantong hininga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lakas ng dragon na ito ngayon ay halos maubos. Kung sa umpisa pa lang, hindi mareresolba ng Flame Giant ko ang paglipat na ito ng ganoon kadali. Sabi ni Ethan sa napakakalmang tono. Kawili-wili. Hindi napigilan ni Cyrus ang mahinang buntong hininga, at pagkatapos ay diretsyong sumugod sa posisyon ng higanteng apoy. Ang higanteng apoy ay sumugod din patungo kay Cyrus. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay sa pagitan ng langit at lupa, at ang katawan ni Cyrus ay bumangga sa apoy na higanti. Si Cyrus ay umatras ng 2 hakbang, ngunit ang higanteng apoy ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Mula sa puntong ito, makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng higanteng apoy na ito. At ang higanteng apoy ay tila hindi nagbigay kay Cyrus ng anumang oras upang huminga, at muling sumugod patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Bang-bang-bang. Sunod-sunod na malalakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa manor. Ang higanteng apoy ay patuloy na umaatake kay Cyrus, ngunit nagamit ni Cyrus ang kanyang katawan upang pilitin na labanan ang pag-atake. Alam mo, ang katawan ni Cyrus ay palaging ang kanyang pinakamalaking kahinaan, kaya sa oras na ito ang higanteng apoy ay may ilang mga pakinabang sa pagkakabangga kay Cyrus. Matapos makita ni Alexander ang eksenang ito, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata. Dahil pakiramdam niya na ang pag-asa lamang sa higanteng apoy ni Ethan ang makakapigil kay Cyrus sa ganitong estado. At kung sumunod silang lahat, gusto niyang tila ito ay hindi mahirap patayin si Cyrus. Ngunit halatang medyo pangit ang ekspresyon ng mukha ni Ethan sa mga oras na ito, dahil pakiramdam niya ay tila humihina ang kapangyarihan ng higanteng apoy. Bagamat tila ang Flame Giant ang may kapangyarihan sa bawat impact, sa katunayan, ang Flame Giant ay hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala kay Cyrus. Sa halip, si Cyrus ay nagpapahina pa rin sa Flame Giant. Palem, malaking tao. Sa sandaling ito, biglang umungal si Cyrus. Sa susunod na segundo, ang katawan ni Cyrus ay direktang sumugod sa harap ng higanteng apoy na parang kidlat, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at direktang dumurog sa dibdib ng higanteng apoy. Monkey through martial fist, para itakwil ang masasamang espiritu. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Cyrus sa lupa, ang kanyang kamao ay hamampas na sa katawan ng higanteng apoy. At sumuntok din ang higanteng apoy, na parang gustong gumanti kay Cyrus. Boom!
Nagkaroon ng malakas na kalabog. Muling nagsalpukan ang dalawang hindi mapapantayang malalakas na puwersa. Sa isang iglap, ang malakas na energy shockwave ay direktang hamampas sa buong manor. At ang bahay ay lumipad palabas na parang nakatagpo ng isang bagyo. At ang ilang mga mandirigma na nanonood ng kaguluhan sa labas ng manor ay naapektuhan din ng nakakatakot na energy shockwave na ito. Nawalan siya ng buhay sa isang iglap. Tinitigan ni Alexander at ng iba pa si Cyrus at ang posisyon ng higanteng apoy na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil ang resulta sa oras na ito ay hindi inaasahan ni isa sa kanila, talagang dinurog ni Cyrus ang higanteng apoy sa isang suntok. Ang higanteng apoy ay nagbago sa hindi mabilang na apoy, at pagkatapos ay nawala sa pagitan ng langit at lupa. Puno rin ng gulat ang mga mata ni Ethan. Bagamat alam niyang imposibleng patayin si Cyrus sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang higanteng apoy, hindi niya akalaing papatayin ni Cyrus ang higanteng apoy ng ganoon kabilis. Tinitigan ni Maxine ang lahat ng nasa harap niya na may malalaking tubig na mga mata. Bagamat hindi ito ang unang beses na nakita niyang gumalaw si Cyrus, nakaramdam pa rin siya ng matinding gulat ngayon. Kasi nakakatakot talaga ang pagiging mahinahon at kalmado ni Cyrus. Ngayon, ako na ang gumawa ng hakbang, di ba? Sa sandaling ito, tinanong ni Cyrus si Alexander at ang iba pa. Pagkatapos magsalita ni Cyrus, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at ang aura na ito ay agad na tumagos sa buong manor. Matapos maramdaman ng mga mandirigmang iyon na nagtago sa malayo upang panuurin ang kasabikan ng hininga ni Cyrus, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila medyo masakit. Alam mo, bakas lang ang hininga ni Cyrus sa mga oras na ito, at mayroon na itong nakakatakot na kapangyarihan. Kung talagang kikilos si Cyrus laban sa kanila, natatakot ako na ang mga taong ito ay mapapawi sa isang iglap. Ingat ka, babarilin na niya. Mabilis na sigaw ni Alexander. Gayunpaman, sa sandaling ito, iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kanang kamay, at muling lumitaw ang isang gintong lightsaber sa kamay ni Cyrus. Ang espadang ito ay ibinigay kay Cyrus ni Qing Guiyuan. Kaya lang noong nasa bansang M si Cyrus, inatake si Cyrus ni Yuan Dan, at pinrotektahan ng espadang ito si Cyrus. Gayunpaman, nalaman ni Cyrus kalaunan na ang espada ay tila mas malakas kaysa sa normal na spirit spring. At hindi ito naging scrap iron dahil sa pag-atake ng Yuan bullet, kaya inaayos ni Cyrus ang espada gamit ang sarili niyang hininga nitong mga araw na ito. Ngayon ang espada ay ganap na naibalik. Sword Chi. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Cyrus, pagkatapos ay biglang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang gininto ang enerhiya ng espada ang direktang lumipad patungo sa posisyon ni Alexander at ng iba pa. Si Maxine ay pamilyar pa rin sa sword energy na ito ni Cyrus, alam niya ang kapangyarihan ng sword energy na ito, lahat ng 6 na Diyos ay namatay sa ilalim ng sword energy ni Cyrus noon. Dumating ako. Nang makita ang lakas ng espada ni Cyrus, sumigaw si Shirley, at pagkatapos ay direktang sumugod sa harap ng lahat. Ikanaway ni Shirley ang kanyang kanang kamay, at isang banal na liwanag ang bumalat sa kanyang katawan. Gayunpaman, isang set ng golden armor ang lumitaw sa katawan ni Shirley, at hawak ni Shirley ang isang kalasag sa kanyang kaliwang kamay at isang mahabang espada sa kanyang kanang kamay. Alam ni Cyrus na ang mga kagamitan ni Shirley ay lahat ng pinakamataas na klaseng kayamanan ng espiritu. Noong una, si Shirley ay isang 3-star martial arts master. At ngayon ay nasa kanya na ang proteksyon ng 3 espiritual na kayamanan na ito, kaya ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nakakatakot pa rin. Boom! Sa sandaling ito, ang enerhiya ng espada ni Cyrus ay direktang tumama sa kalasag ni Shirley. Ngunit ang hindi inaasahan ni Maxine ay madaling harangin ng kalasag ni Shirley ang lakas ng espada ni Cyrus.
Karapat-dapat si Hylia na maging diyosa ng banal na liwanag, nagawa niyang harangin ang sword energy ng God Eater. Yeah, it's really unbelievable. Narinig ko na ang sword energy ng God Eater ay sobrang nakakatakot pa rin. Mukhang malas talaga ang God Eater ngayon. Kahit gaano katikat ang lakas niya, imposible talaga siyang maging kalaban ng 4 na tagapag-alaga. Sa orihinal, madaling natanggal ni Cyrus ang pag-atake ni Ethan at Housen ngayon. Naikinabigo ng kumpiyansa ng mga mandirigmang iyon sa Usho, dahil nararamdaman nila na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot. Siguro silang 4 ay nagsanib puwersa ngayon. Maaaring hindi posible na patayin si Cyrus. Ngunit nang harangin ni Shirley ang lakas ng espada ni Cyrus, nabawi nila ang kanilang kumpiyansa. Dahil ngayon lang nila naalala na ang nakaraang labanan ay higit pa sa isang pampaganya. Hindi man lang ito sineryoso ni Alexander at ng iba pa, dahil silang 4 ay laging lumalaban ng mag-isa at hindi kailanman sinasalakay si Cyrus ng magkasama. Kung ang 4 na taong ito ay talagang sabay na aatake kay Cyrus, ang kapangyarihan ay tiyak na mas kahanga-hanga. Anong malakas na kalasag? Maging si Cyrus ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Gayunpaman, tila hindi binigyan ni Shirley si Cyrus ng masyadong maraming oras para mabigla. Hinawakan niya ang isang kalasag sa kanyang kanang kamay at isang espada sa kanyang kaliwa, at sumugod patungo sa posisyon ni Cyrus. Lumipad palabas si Cyrus dala ang isa pang sword energy. Napakabilis pa rin ni Shirley. At sa tulong ng kanyang baluti at kalasag at mahabang espada, nagawa niyang sumugod sa mukha ni Cyrus gamit ang lakas ng espada ni Cyrus, at pagkatapos ay tinamaan ng espada ang ulo at pinutol ang ulo ni Cyrus. Mabilis na itinaas ni Cyrus ang espada sa kanyang kamay upang hamarang sa kanyang harapan. Ang mga espada ng dalawa ay nagbanggaan ng husto, si Cyrus ay umatras ng 2 hakbang, at si Shirley ay napaatras lamang ng 1 hakbang. Nang makitang umatras si Cyrus, ang mga mata ni Shirley ay kumislap sa pagmamalaki, at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Cyrus. Hindi naisip ni Cyrus na sa 4 na tao, ang pinakamahirap pakitunguhan ay si Shirley. Si Shirley ay umasa sa kanyang sariling sandata at kalasag, alinman sa lakas o bilis ay hindi kay Cyrus. Agad na nagtama ang dalawa. At mararamdaman ng lahat na si Cyrus ay dapat na dehado sa oras na ito. Hindi ko inaasahan na matatalo ang God Eater. Oo, ngayon ko lang naisip na magtatagal ang digmaang ito, hindi ko inaasahan. Ang 4 na tagapag-alaga ay hindi pa nagsasama-sama. Kahit na ang God Eater ay maaaring kumapit ngayon, kung ang 4 na taong ito ay magkakasamang kumilos, kung gayon ang God Eater ay maaaring nasa panganib. Ang mga mandirigma sa labas ng manor ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Tila sa mga mata ng mga taong ito, siguradong matatalo si Cyrus ngayon, at wala nang pagkakataong manalo. At bakas din sa mukha ni Maxine ang pag-aalala. Kung tutuusin, nakikita niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay napaka-unfavorable kay Cyrus. Kapag nagsanib puwersa talaga silang 4, baka hindi na talaga makalaban ni Cyrus. Ito pala ang God Eater ay walang iba kundi iyon. Sa pagtingin sa posisyon ni Cyrus, hindi napigilan ni Alexander nang inisyan ang doktor na may napakadiin na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa oras na ito, wala sa mood si Cyrus na makipag-usap kay Alexander, itinoon niya ang lahat ng atensyon kay Shirley. Sa oras na ito, hinahanap ni Cyrus ang kahinaan ni Shirley. Dahil ang babaeng ito ay puno ng mga espiritual na kayamanan, hindi madali para kay Cyrus na maglunsad ng isang epektibong pag-atake kay Shirley. May spirit spring ka, ganoon din ako. Ngunit sa sandaling ito, biglang naalala ni Cyrus ang mga espiritual na kayamanan na na-blackmail niya mula kay Alexander, at pagkatapos ay bigla niyang iniwas ang kanyang kanang kamay. May nakita akong black bead na direktang lumilipad papunta sa kinatatayuan ni Shiria.
Soul Devouring Orb. Nakilala ni Alexander sa isang sulyap na iyon ang lumalamon ng kaluluwang globo na ibinigay niya kay Cyrus. Bagamat ang Soul Devouring Orb ay mukhang isang ordinaryong orb, ito ay talagang isang napakamahal na top-grade na espiritual na kayamanan tulad ng Qingyao Orb. Ang kapangyarihan ng Soul Devouring Orb ay sobrang nakakatakot pa rin. Nailalabas nito ang kapangyarihan na maaaring lumamon sa mga kaluluwa ng tao. Kahit na ang mga 3-star martial arts masters ay labis na nababagabag ng Soul Devouring Orb. Sure enough, nang lumipad ang Soul Devouring Orb sa harap ni Sheila, isang nakakatakot na aura ang agad na pumaligid sa kanya. Ano? Sinundan ng sigaw ni Shirley. Pakiramdam niya ay may hindi mabilang na mga kulisap na kumakain sa kanyang mga panloob na organo sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay hindi kayang ilarawan sa mga salita. Bagamat kayang lamunin ng Soul Eater ang mga kaluluwa ng tao, ngunit napakabagal ng prosesong ito. Si Shirley ay isang 3-star martial arts master, kaya napakadali para kay Shirley na makatakas sa pag-atake ng Soul Eater Orb. Siyempre, alam din ni Cyrus na hindi talaga maitaboy ng Soul Eater Orb si Shirley, hanggat binigyan siya ng ilang oras, tatanggalin ito ni Shirley. Ang tunay na layunin ng paggamit ni Cyrus ng Soul Devouring Orb ay upang makuha ang kanyang sarili ng pagkakataong gumawa ng isang hakbang. Kumikislap ang kanyang figura, at diretso siyang sumugod sa harap ni Sheila, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at malakas na hinampas ito sa dibdib ni Hilt. At si Shirley, na sinubukan lang niyang alisin ang Soul Devouring Orb, ay biglang nagtaas ng ulo at tumingin kay Cyrus. Gusto niyang mag-react, ngunit ang bilis ni Cyrus ay masyadong mabilis, at imposibleng ibigay ito sa kanya. Oras. Boom. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang kamao ni Cyrus ay malakas na tumama sa dibdib ni Shirley. At ang katawan ni Shirley ay lumipad ng baligtad, at pagkatapos ay tumama sa lupa ng mabangis, na lumikha ng isang malaking malalim na butas. Sa ilang sandali, ang lahat ng naroroon ay bahagyang natulala matapos makita ang eksenang ito, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi maisip. Si Shirley, na kanina lang nangunguna, ay biglang natangay ni Cyrus. Maraming mga mandirigma ang hindi man lang alam kung ano ang nangyari ngayon. At ang ilan ay lihim na nahulaan na maaaring hindi na kailangang gawin ito ng ibang tao, at maaaring malutas ni Shirley si Cyrus ng mag-isa. Ngunit nang makita ng mga taong ito ang eksenang ito, napagtanto nila kung gaano kawalang muwang at katawa-tawa ang kanilang mga iniisip. Nakarating ang God Eater kung nasaan siya ngayon, hindi dahil sa pagmamayabang ng ibang tao, kundi dahil sa sunod-sunod na matinding laban. Simula sa pinuno ng Heavenly Ghost Sect, sa tuwing makakaharap si Cyrus sa isang kalaban na tila mas malakas kaysa sa kanya, ngunit sa tuwing si Cyrus ang huling tumawa. Maraming mga mandirigma sa mundo, kahit na mga mandirigma na mas malakas kaysa kay Cyrus, ngunit bakit hindi sila kasing sikat ni Cyrus? Ang dahilan ay ang kwento ng God Eater ay parang isang alamat sa maraming mata, napaka-unreal, ngunit ito ay umiiral. Tiningnan ni Alexander ang posisyon kung saan napadpad si Shirley. Na may pangit na ekspresyon sa mukha, dahil alam na alam niya sa kanyang puso na ang dahilan kung bakit nagawang palayasin ni Cyrus si Shirley ng isang suntok ay dahil sa Soul Eater Orb. At itong perlas na lumalamon sa kaluluwa ay ibinigay kay Cyrus ni Alexander. Hindi ba dapat nasa kamay mo ang Soul Eater? Bakit nasa kamay na ng God Eater ngayon? Nag-alinlangan si Ethan, at nagtanong kay Alexander na may pagtataka. Inagaw niya sa akin. Napakasakit na sabi ni Alexander. Ikaw. Tumingin si Ethan kay Alexander na walang magawa ang mga mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. At pagkalapag ni Shirley ay nabasag ang baluti sa kanyang katawan, at mukhang nahihiya siya, at tila may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, hindi maisip ni Shirley kung gaano nakakatakot ang suntok ni Cyrus.
dapat mong malaman na siya ay nakasuot ng Spirit Spring level na armor. Ang set ng armor na ito ay hindi magkakaroon ng anumang mga problema kahit na laban sa mga ordinaryong 3-star martial arts masters. Maliban kung ito ay ang rurok ng martial arts, mahirap para sa sinuman na sumuntok sa kanilang sarili diretsyong armor. Pero ngayon lang nagawa ng suntok ni Cyrus, at parang napakadali. Hindi nito maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat kay Shirley. Kaya lang, hindi pa tuluyang nawawala si Shirley sa fighting power. Isang gintong liwanag ang bumalat sa katawan ni Shirley. Kabanata 1999. Pambihirang tagumpay sa anumang oras. Ilang segundo lang ay nakabawi na ang lahat ng sandata ni Celia na parang walang nangyari sa kalagitnaan. Ang banal na liwanag ay talagang nararapat sa reputasyon nito. Matapos makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Alexander na mapabuntong hininga. Alam mo, kilala si Shirley bilang diyosa ng banal na liwanag, at ang pinuno ng kanyang pamilya ay ang Holy Light Family. Ang bawat isa sa pamilyang ito ay may kakayahang gumamit ng banal na liwanag mula sa pagsilang. Ang banal na liwanag ay hindi lamang makapagpapanumbalik ng hininga ng mandirigma, kundi makapagpapagaling din sa sugatang katawan ng mandirigma sa maikling panahon. Kahit na ito ay isang taong namamatay, ang banal na liwanag ay maaaring ito ay muling buhayin, at ang banal na liwanag ay maaari ring ayusin ang Spirit Spring. Ito ang pinaka-nakakatakot sa babaeng ito, si Shirley, dahil katumbas niya ang pagkakaroon ng walang kamatayang katawan. Gustong patayin si Celia, mas mahirap lang ito kaysa maabot ang langit. Napapikit si Cyrus sa kinatatayuan ni Shirley. Sa katunayan, nang harapin niya si Bichengan, nakita niya ang ganoong kasanayan at ang kakayahang gumaling ng mabilis. Kaya lang, alam ni Cyrus na si Shirley sa kanyang harapan ay parang mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Bichengan. Dahil mabilis lang gumaling ang katawan ni Bichengan, ngunit ang banal na liwanag ni Shirley ay magagamit sa sinuman. Nangangahulugan din ito na kung hindi patay si Shirley, napakahirap para kay Cyrus na pumatay ng ibang tao. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Cyrus kung bakit binibigyang diin ni Haring Maxine ang lakas ng 4 na taong ito. Naramdaman na ni Cyrus sa labanan ngayon lang na ang labanan ngayon ay maaaring hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Ngayon para kay Cyrus, ang pinakamahalagang bagay ay lutusin muna ang malaking problema ni Shirley. Alam ni Cyrus na dapat ay naka-recover lang si Shirley, kaya ngayon ay ang pinakamahina si Shirley, at dapat siyang may pinakamalaking pagkakataon na tumawag sa telepono ngayon. Sword Chi. Nang walang pag-aalinlangan, biglang iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kanang kamay. Isang sword chi ang direktang lumipad patungo sa posisyon ni Shirley. At nakakamangha rin ang bilis ng reaksyon ni Shirley, mukhang nahulaan niya na sasalakayin siya ni Cyrus, kaya mabilis niyang itinaas ang kanyang kalasag sa kanyang harapan. Hindi lang inaasahan ng lahat na ang sword energy ni Cyrus ay naging hindi mabilang na maliit na sword energy sa isang iglap, at pagkatapos ay lumipad patungo sa posisyon ni Shirley. Hindi maganda. Napansin ni Alexander na may mali, at mabilis na sumigaw ng malakas. Ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi ka kikilos, si Shirley ay maaaring nasa panganib. Sa wakas magseryoso ka. Bahagyang nag-inat si Ethan, at saka biglang iniwas ang kanang kamay. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, isang malaking pader ng apoy ang direktang hamarang sa mukha ni Shirley. At ang lakas ng espada ni Cyrus ay tumama sa dingding ng apoy. Tinulungan ni Ethan si Celia na malutas ang krisis na ito ng napakadali. Pagkatayo, inayos ni Celia ang kanyang baluti, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Ethan. Salamat ngayon lang. Kailan ka pa naging magalang? Hindi mapigil ang mapangiti ni Ethan. Isang kakaiba ang bumungad sa magagandang mata ni Shirley, dahil nang kumilos si Cyrus ngayon lang, nakaramdam siya ng hininga ng kamatayan.
Kung hindi dahil sa napapanahong pagbaril ni Ethan, baka namatay na talaga si Shirley sa kamay ni Cyrus. Matapos makita ni Cyrus na iligtas ni Ethan si Sheila, bakas sa mga mata niya ang pagkabigo, dahil ngayon lang ang pinakamagandang pagkakataon niya, at dapat sinubukan niyang patayin si Sheila. Ngunit pinalampas ni Cyrus ang pagkakataong ito ngayon. Kung gusto niyang patayin si Shirley, hindi ito dapat ganoon kadali. Ang mga mandirigma sa paligid ng asyenda ay matamang pinagmamasdan ang sitwasyon sa loob ng asyenda sa mga oras na ito. Alam na alam ng mga taong ito sa kanilang mga puso na ang tunay na labanan ay magsisimula na. Kanina lang sinusubok ni Alexander at ng iba pa ang lakas ni Cyrus, at ngayon lang nagsimula ang magandang palabas. Lumapit si Alexander at tumingin kay Cyrus at sinabing, "Cyrus, bibigyan kita ng huling pagkakataon ngayon, hanggat maaari kang sumang-ayon sa aking mga kondisyon, ililibre kita. Kung luluhod kayong apat at humingi ng awa ngayon, baka mapag-isipan kong palayain kayo." Blanko ang sagot ni Cyrus. Hindi na kailangang makipag-usap ng walang kapararakan sa taong ito, gawin natin ito. Sa wakas ay hindi na kinaya ni Housen, tutal, hindi ito ang unang pagkakataon na pinahiya sila ni Cyrus. Isang itim na bagyo ang sumabog mula sa kalangitan, at pagkatapos ay sumugod patungo sa kinatatayuan ni Cyrus sa isang nakakatakot na bilis. Sobrang galit. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Cyrus habang nakatingin siya sa hurricane sa kanyang harapan. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na haharapin ni Cyrus ang isang kalaban na maaaring gumamit ng masasamang espiritu. Ngunit ang masasamang espiritu ni Housen ay tila iba sa mga nakatagpo noon ni Cyrus. Pakiramdam niya ay mas mabangis ang mga masamang espiritu ni Housen. At kakaiba. Bahagyang napangiti si Housen nang marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mali ang hula mo, hindi ito masamang espiritu. Yin spirit. Nakakahiya." Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Ang Yin Chi ay ang pinakakahanga-hangang uri ng paghinga sa pagitan ng langit at lupa, at ang dami nito ay napakabihirang, mas bihira pa kaysa sa langit at lupa na aura. Nakakolekta ako ng maraming Yin Chi sa mga nakaraang taon, at magiging kapaki-pakinabang ito balang araw. Ngayong ginagamit ko na ang Yin energy na ito para harapin ka. Dapat kang igalang. Nakangiting paliwanag ni Housen kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Housen ng walang laman, at nalaman niyang may dagdag na bote ng porselana sa kamay ni Housen, at ang nakaimbak sa bote ng porselana na ito ay dapat na Yin Chi. Matapos mag-alinlangan sandali ni Cyrus, dumiretso siya sa kinaroroonan ng bagyo. Pagkaraang makita ni Housen ang eksenang ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay tila naging mapagmataas, dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon katanga si Cyrus. Iniiwasan ito ng mga ordinaryong mandirigma kapag nakasalubong nila si Yin Chi, ngunit hindi si Cyrus. Pag-isipan mo. Imbes na umiwas, diretso siyang umakyat. Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? At ang mga mandirigma sa paligid ng manor ay natigilan lahat matapos makita ang eksenang ito. Baliw ba ang God Eater? Oo, si Yin Chi iyon, nagmamadali siya, ayaw mo bang mabuhay? Siguradong baliw ang taong ito. Kapag siya ay nilamon ni Yin Chi, hindi na siya makakaligtas kahit nasa rurok ng martial arts. Excited na sabi ng lahat. Marahil sa mga mata ng mga mandirigmang ito, wala nang mas nakakatakot kaysa sa Yin Chi. Pagkatapos ng lahat, kapag nakapasok na ang Yin Chi sa katawan ng mandirigma, ito ay bubuo ng isang kakilakilabot na salungatan sa hininga ng mandirigma, na magiging sanhi ng mandirigma na putol ang meridian. Kapag ang meridian ng isang mandirigma ay nasira, siya ay karaniwang hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Kaya naman naramdaman ng lahat na napakatanga ng ugali ni Cyrus. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang mga taong ito ay nagyelo sa lugar.
Dahil nakita nila ang isang pagsabog ng nakasisilaw na gintong liwanag na biglang bumubulusok sa paligid ng katawan ni Cyrus. At pagkatapos na ang mga gintong ilaw na iyon ay magkaugnay sa Yinchi ni Hausen, agad silang nilamon ng gintong liwanag. Anong nangyayari dito? Paano niya nalulunok si Yinchi? Excited na sigaw ni Hausen. Ito ay Buddha Light. Sabi ni Shirley with a solemn expression. Ano ang Buddha Light? Nagmamadaling tanong ni Hausen. Ang liwanag ng Buddha ay isang napaka-misteryosong kapangyarihan sa silangan, at ang liwanag ni Buddha ay isa ring uri ng enerhiyang yang. Pinipigilan ng yin at yang ang isa't isa. Ginagamit ng God Eater ang liwanag ni Buddha upang i-offset ang iyong yin energy. Dahan-daang paliwanag ni Shirley. Tulala si Hausen, na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil hindi niya alam na magkakaroon ng aura sa mundong ito na makakalaban kay Yinchi. Wala pang ilang segundo, ang bagyo ng masamang espiritu ni Hausen ay ganap na nilamon ng liwanag ng Buddha ni Cyrus. Sa isang sandali, ang lahat ng mga mandirigmang naroroon ay natigilan sa kanilang kinalalagyan matapos makita ang eksenang ito, na may hindi kapanipaniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa hindi inaasahan, ang enerhiyang yin na hindi man lang nila mahawakan sa kanilang mga mata ay madaling nalutas ni Cyrus. Nakakatakot talaga. Oo, ang lakas nitong God Eater ay sobrang nakakatakot, talagang hindi ka panipaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong nakakatakot na martial artist. Sa tingin ko, baka matalo ang Guardian sa God Eater ngayon. Hindi naman, kung tutuusin, simula pa lang ito, at malamang na hindi pa sinubukan ng mga tagapag-alaga ang kanilang makakaya, ngunit ang lakas ng God Eater ay talagang nakakatakot. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus at nagsimulang magtalakay sa mahinang boses. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nasa sabik. Hanggang sa huling sandali, walang masasabi kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo, pero ngayon ay tila nakakakilabot na talaga ang lakas ng God Eater. Kahit na sa harap ng 4 na Guardians na nagsasama-sama, sila pa rin. Hindi dehado. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ng ilang tao. Sa sandaling ito, may nagsalita. Oo, kahit sinong manalo o matalo sa huli ngayon, makakaapekto ito sa istruktura ng martial arts sa mundo. Isang malaking karangalan para sa aming mga tao na magkaroon ng pagkakataong masaksihan ng aming mga mata ang laban na ito. Mabilis namang sumunod ang isa pang tao. Matapos madaling makitungo si Cyrus sa masasamang espiritu ni Hausen, bigla niyang iniwas ang kanang kamay. 12 ng sword chi ang direktang lumipad patungo sa posisyon ni Hausen at ng iba pa. Matapos makita ni Alexander ang eksenang ito, kumislap ang kanyang anyo, at mabilis siyang lumabas na parang kidlat. Pagkatapos, kasabay ng mahinang pagkaway ng kanyang kanang kamay, isang piraso ng jade pendant ang lumipad palabas sa ere, na bumubuo ng isang hadlang sa harap ni Alexander. Bang bang bang. Ang lakas ng espada ay tumama ng husto sa barrier. Pero mukhang hindi naman nasaktan si Alexander. Alam ni Cyrus na dapat umasa si Alexander kay Spirit Spring upang labanan ang kanyang pag-atake. Matapos ang lahat ng sword chi na iyon ay harangin ni Alexander, ipinakita ni Alexander ang isang mapanuksong ngiti kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Cyrus, ang iyong sword chi ay walang iba kundi ito. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Alexander, nang hindi nagsasalita. At kinuha ni Alexander ang isang spell mula sa kanyang mga braso, at inihagis ito ng diretso sa posisyon ni Cyrus. Ito pala ay sinaunang sumpa. Ang mga mandirigma sa paligid ng manor ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon matapos makita ang anteng-anteng na kinuha ni Alexander. Hindi ko akalain na gagamitin pa ng tagapag-alaga ang sinaunang magic spell. Talagang hindi ka panipaniwala. Oo. Narinig ko na may kabuoang 10 sinaunang spell, at kung gagamitin ng isa,
mawawala ang isa. Mukhang sa pagkakataong ito ay talagang ginugol ni Alexander ang lahat ng kanyang pera upang mapatay ang God Eater. Napatingin ang lahat sa spell sa kamay ni Alexander, na may naiinggit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil ang anumang sinaunang spell ay hindi mabibili ng salapi, at ang kapangyarihan ng spell ay napakasindak pa rin. Ang naiisip lang ng mga taong ito ay higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Upang harapin ang kanilang mga kaaway, gumamit ang isang mandirigma ng isang sinaunang magic spell, isang magic spell lamang, at direktang pumatay ng libo-libong mandirigma. Ang kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Ngunit dahil ang mga sinaunang spells ay napakabihirang at makapangyarihan. Walang sino man ang gumamit ng mga sinaunang spells mula noon, at kahit nabihira na marinig ang tungkol sa mga sinaunang spells. Sa oras na ito, ginamit ni Alexander ang sinaunang magic spell para harapin si Cyrus. Mula sa puntong ito, makikita na determinado si Alexander na patayin si Cyrus. Sa sandaling ito, sa wakas ay pinasabog ni Alexander ang spell. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang spell ay sumabog sa kalangitan, at hindi mabilang na mga laso na gas ang dumiretso sa posisyon ni Cyrus. Ito pala ay isang makamandag na sumpa sa mga sinaunang sumpa. Matapos makita ang pagsabog ng sumpa, lahat ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla, dahil alam nila na ang pinakamalakas sa mga sinaunang sumpa ay ang laso na sumpa. Sa pagharap sa biglaang nakalalasong gas, si Cyrus ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang hininga ang direktang bomb alat sa katawan ni Maxine, at pagkatapos ay nagpakawalan ng isa pang hininga upang protektahan ang kanyang katawan. Matapos makita ni Maxine ang breath barrier sa kanyang katawan, isang dampi ng emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil hindi niya akalain na may isip pa rin siya ni Cyrus sa oras na ito. Napakalapit pa rin ni Maxine kay Cyrus, kaya hindi lang dadaloy ang nakalalasong gas patungo kay Cyrus, kundi pati na rin sa Maxine. Sinabi noon ni Alexander na hahayaan niyang umalis si King Maxine, ngunit dahil medyo advanced na ang sitwasyon ngayon, hindi na niya masyadong maiisip iyon. Wala pang ilang segundo, ang nakalalasong gas ay sumugod kay Cyrus. Sa oras na ito, ang lahat ng mga mandirigma ay tila interesado sa kung paano binalak ni Cyrus na harapin ang biglaang makamandag na gas. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga taong ito ay hindi nag-react si Cyrus, dahil ang mga lason na taong iyon ay hindi makalapit kay Cyrus ito. Tinitigan ni Alexander ang posisyon ni Cyrus na nakadilat ang mga mata, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil sa una niyang akala na ang laso na gas ay madaling dumaan sa breath barrier ni Cyrus, ngunit nalaman niyang minamaliit pa rin niya ang lakas ni Cyrus. Walang epekto. Hindi maiwasan ni Alexander na makaramdam ng kaunting pagkadurog ng puso. Dahil ang walang katumbas na mahalagang sinaunang spell ay nasayang sa walang kabuluhan tulad nito, at hindi ito nagdulot ng anumang pinsala kay Cyrus, paanong hindi madudurog ang puso ni Alexander? Alexander, mukhang hindi kasing lakas ng sinabi mo ang sinaunang sumpa mo. Sa sandaling ito, tumingin si Ethan kay Alexander at ngumiti, pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Cyrus. Nagliyab ang mga kamay ni Ethan, na para bang dumiretso siya kay Cyrus na may aura na wawasak sa mundo. Alam mo, si Ethan ay maaaring ituring na pinakamalakas sa 4 na taong ito, kaya ang lakas ng kanyang suntok ay nakakakilabot pa rin. Matapos makita ni Cyrus si Ethan na nagmamadaling patungo sa kanyang kinatatayuan, hindi niya piniling iwasan ang suntok ni Ethan, bagkus ay pinili niyang sampalan pabalik si Ethan sa parehong paraan. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Malakas na bumangga ang kamao ni Cyrus sa kamao ni Ethan. Pinatatag ni Ethan ang kanyang katawan pagkatapos ng 2 hakbang pabalik sa isang hilera, habang si Cyrus ay nakatayo pa rin sa lugar. Nakuha mo ba ang suntok na ito sa akin?
Tiningnan ni Cyrus si Ethan pataas at pababa, at sinabi sa gulat na tono. Alam mo, si Cyrus ay nakatagpo ng maraming 3-star martial arts masters sa panahong ito. Ngunit sa pangkalahatan ay walang makakalaban sa kanyang kamao. Kahit na kaya niyang labanan ng isang suntok, ito ay lubhang nag-aatubili. Ngunit sa pagkakataong ito, 2 hakbang pa lamang ang paatras ni Ethan matapos matanggap ang suntok ni Cyrus, na talagang medyo hindi makapaniwala si Cyrus. At si Ethan ay nakatingin din kay Cyrus, at ang kanyang puso ay labis na nabigla. Pagkatapos ng lahat, si Ethan ay nagbigay ng kanyang buong lakas sa suntok na iyon ngayon lamang, ngunit si Cyrus ay hindi nag-react, at nakatayo doon nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Ito ay hindi kapani-paniwala. Wala bang masama? Mahinang tanong ni Shirley kay Ethan. Ayos lang, feeling ko lang, may mali sa kapangyarihan nitong God Eater. Parang hindi yata siya 3-star martial arts master ngayon. Seryosong sabi ni Ethan. Hindi isang 3-star martial arts master. Matapos marinig ang mga salita ni Ethan, hindi napigilan ni Celia na matigilan saglit, saka kumunat ang noo at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Ibig mo bang sabihin na ang God Eater ay nakalusot sa rurok ng martial arts? Hindi rin ito ang rurok ng martial arts. Bahagyang umiling si Ethan. Ngayon mo lang sinabi na hindi siya 3-star martial arts master. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi siya martial arts peak, so what do you mean? May realm pa ba sa pagitan ng 3-star martial arts master at isang martial arts peak? Kumunat ang noo ni Alexander, at tinanong si Ethan sa sobrang iritadong tono. Tama, may kaharian talaga sa pagitan ng dalawa. Minsan ko nang narinig mula sa Lord of Darkness na ang 3-star martial arts masters ay aabot sa kritikal na punto bago makapasok sa rurok ng martial arts. At ang kritikal na puntong ito ang pagkakaiba. Sa pagitan ng isang mandirigma at isang cultivator, ang kritikal na punto ng mga tao. Pinaghihinalaan ko na si Cyrus ay maaaring umabot na sa kritikal na puntong ito ngayon, at maaari siyang makapasok sa rurok ng martial arts anumang oras. Seryosong sabi ni Ethan. Ano? Si Alexander, Shirley, at ang iba pa ay tumingala lahat pagkatapos marinig ito, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay parang gulat na gusto nila. Maaaring makapasok si Cyrus sa rurok ng martial arts anumang oras. Hindi napigilan ni Hausen ang huminga ng malalim, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Kung ang taong ito ay talagang pinahihintulutan na makalusot sa rurok ng martial arts, kung gayon ang ating sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib, kaya't kailangan natin siyang patayin bago. Lumusat siya. Ang taong ito. Oo. Ito rin ang gusto kong ipaalala sa'yo. Bahagyang tumango si Ethan. Sa katunayan, sa nakaraang labanan, nalaman ni Ethan na hindi ginawa ni Shirley o ni Hausen ang kanilang makakaya. Ito ay hindi dahil sa ayaw nilang patayin si Cyrus, ngunit dahil iniligtas nila ang kanilang sariling lakas at sinisikap na huwag hayaan ang kanilang sarili na masaktan. Anumang pinsala. Kung tutuusin, nakakatakot ang lakas ni Cyrus, kung hindi siya mag-iingat, baka masugatan siya ng husto. Kaya ang mga taong ito ay may sariling maliit na abako. Kabanata 2000. Problema. Ngunit pagkatapos nitong paglabanan ni Ethan ang suntok ni Cyrus kanina lang ay napansin ni Ethan na may mali. Kung patuloy silang maglalaban ng ganito, lalo lang itong magiging delikado, at lalong hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Matapos maunawaan ni Alexander at ng iba pa ang kahulugan ng mga salita ni Ethan, wala na silang pagkamakasarili, at sinubukan nilang lahat na salakayin si Cyrus. Sa ilang sandali, si Cyrus ay nasa ilalim ng pag-atake ng 4 na taong ito, at ang iba't ibang mga galaw at mga kayamanan ng espiritu ay sunod-sunod na lumitaw. Ang lahat ay nakatitig sa sitwasyon sa larangan ng digmaan, dahil alam nila na ang kahihinatnan ay maaaring mapagpasyahan sa isang iglap.
Dapat sabihin na pagkatapos sinubukan ni Alexander at ng iba ang kanilang makakaya, maging si Cyrus ay tila na overwhelmed. Matapos niyang ibaba ang 2 bowl ang apoy mula kay Ethan ng magkasunod, sinamantala ni Hausen ang pagkakataon, at pagkatapos ay sinuntok si Cyrus sa dibdib. Ang katawan ni Cyrus ay lumipad ng baligtad sa isang iglap, at sa wakas ay tumama ng malakas sa lupa. Nawala ang God Eater ng ganun lang. Paano ito posible? Hinding-hindi mawawala ang God Eater ng ganoon kabilis. Kahit hindi pa sila natatalo, I don't think the God Eater can hold on for long. Nakakatakot talaga ang combination nitong 4 na tao. Wala man lang makakalaban nila. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus at nag-usap. At sobrang kinakabahan din ang ekspresyon ng mukha ni Maxine sa mga oras na ito, dahil pakiramdam niya ay talagang nahihirapan si Cyrus kapag kaharap ang 4 na taong ito. Sa oras na ito, dahan-daang tumayo si Cyrus, pagkatapos ay inabot at bahagyang tinapik ang alikabok sa kanyang katawan, at mahinang sinabi. Mukhang minamaliit ko kayong 4 noon. Cyrus, sa tingin mo hanggang kailan ka makakatagal? Tanong ni Alexander kay Cyrus sa malamig na boses. Dapat isipin mo kung gaano ka katagal. Sumagot si Cyrus sa mahinahong tono, at pagkatapos ay naglabas ng punyal mula sa kanyang mga braso. Nang makita ni Alexander ang punyal, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis niyang sinabi kay Ethan at sa iba pa. Mag-ingat, ito ay isang itim na ice dagger. Isang mahiwagang ice dagger. Saglit na natigilan si Shirley, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, hindi ba dapat nasa kamay mo ang Xuanbing dagger? Paano ito nasa kamay ni Cyrus? Ang Xuanbing dagger ay inagaw ni Cyrus. Paliwanag ni Alexander sa mahinang boses. Natahimik ang lahat matapos marinig ang pangungusap na ito. Naiintindihan din nila kung bakit labis na kinasusuklaman ni Alexander si Cyrus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inagaw ni Cyrus ang lahat ng kayamanan ng espiritu na maaaring makuha ni Alexander, at inagaw pa si Alexander ang gayong babae ay malamang na magagalit kahit sino pa siya. Inilalagay ito. Sa oras na ito, talagang gustong pasalamatan ni Cyrus si Alexander. Dahil kung hindi binigyan ni Alexander si Cyrus ng napakaraming kayamanan ng espiritu, magiging napakahirap para kay Cyrus na harapin ang 4 na taong ito ngayon. Direktang itinaas ni Cyrus ang Xuanbing dagger. Sa sumunod na segundo, para bang naging ice cellar ang buong asyenda, at sa isang iglap ay bumagsak ng husto ang temperatura. Maging ang mga bulaklak, halaman at mga puno sa asyenda ay nalanta na sa mga oras na ito dahil hindi nila matiis ang nakakatakot na lamig. Para sa isang sandali, ang lahat ay tila biglang dumating sa isang glacier, at ang lupa ay natatakpan ng hamog na nagyelo at nyebe. Kahit si Cyrus ay hindi inaasahan na ang mukhang ordinaryong Xuanbing dagger na ito ay magkakaroon ng kahangahangang kapangyarihan. Mag-ingat! Ang Xuanbing dagger ay mahirap hawakan. Paalala ni Ethan sa lahat sa mahinang boses. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na mga ice cone ang direktang sumugod sa pwesto nilang 4. Ang bilis ng mga ice cone na ito ay nakakamangha pa rin, at ang bilang ay nakakatakot din. Hinawakan ni Shirley ang kalasag ng direkta sa harap ng karamihan. Ngunit ang Shirley ay maaaring hamarang lamang sa isang direksyon, at ang mga ice cone na ito ay lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Kaya tiyak na hindi sapat na umasa sa Shirley lamang. Saglit na nag-alinlangan si Hausen, naglabas ng isang itim na kahon at itinapon ito sa langit. Matapos mabuksan ang itim na kahon, tila naging black hole ito sa isang iglap, diretsyong nilamon ang mga ice cone na lumilipad patungo sa kanya. At mapipili lamang nina Ethan at Alexander na basagin ang mga ice cone na lumilipad patungo sa kanila. Parang sa isang iglap, sobrang abala nitong 4 na tao, dahil ang daming ice pick ay sobrang nakakatakot. Alexander, tanga, kung ang spirit spring mo ay hindi inagaw ng taong ito, paano tayo magkakaproblema?
Sigaw ni Hausen kay Alexander with a very excited expression. Matapos marinig ang mga salitang ito, mukhang walang magawa si Alexander. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Okay, bilisan mo at tanggalin mo itong mga ice pick, hindi ngayon ang oras para mag-away. Kumunat ang noo ni Shirley at napamura. Napatikip na lang ng bibig sina Hausen at Alexander matapos marinig ang sinabi ni Sheila. Dahil alam din nila na ang pinakamahirap ngayon ay si Sheila, total si Sheila ang nasa unahan para tulungan silang harangin ito. Karamihan sa mga ice pick, kung wala. Si Shirley, Hausen at Alexander ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magsalita. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho nilang apat, sa wakas ay nalutas na rin nila ang karamihan sa mga ice pick. Nakahinga lang ng maluwag si Alexander, at pagkatapos ay sinulyapan ang posisyon ni Cyrus, at pagkatapos ay tuluyan na siyang napatulala. Dahil hindi nila napansin, si Cyrus ay namuo sa isang malaking ice cone kanina habang kinakaharap nila ang mga ice cone na iyon. Ang haba ng ice cone na ito ay dapat na hindi bababa sa 10 metro, na naglalabas ng mga pagsabog ng nakakatakot na aura. Alam ni Alexander at ng iba pa sa kanilang mga puso na kung sila ay tamaan ng ice pick na ito, kahit na sila ay malubhang masusugatan. Pumunta ka. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Cyrus. Sa ilalim ng traksayo ng hininga ni Cyrus, ang malaking ice cone ay direktang sumugod sa posisyon ni Alexander at ng iba pa. Sa sandaling ito, ang bilis ng pagsulong ng ice pick ay kamangha-mangha, na para bang wala itong balak na bigyan ang mga taong ito ng anumang oras sa paghahanda. Mag-ingat ka, baka hindi ko ma-block itong ice pick. Mabilis na sigaw ni Shirley. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Mabilis na sumagot si Hausen, pagkatapos ay bigla niyang iniwas ang kanyang kanang kamay, at ang hindi mabilang na itim na aura ay direktang lumipad patungo sa kinaroroonan ng ice cone. Saglit na natali ang buong ice cone ng itim na hininga ni Hausen. Sa oras na ito, tila pinaplano ni Hausen na gamitin ang paraang ito upang maantala ang pag-usad ng ice pick, at pagkatapos ay bumili ng kaunting oras para sa iba. Kaya lang ang hindi inaasahan ni Hausen ay walang epekto ang kanyang itim na hininga, at nawala ito nang wala pang kalahating segundo. Sampain 8. Matapos makita ni Hausen ang eksenang ito, sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Paano niya naisip na sobrang nakakakilabot ang ice pick? Matapos mag-alinlangan sandali, dumiretso si Alexander sa kinaroroonan ng ice pick, at pagkatapos ay lumitaw ang isang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang mahabang espadang ito ay ang banal na espadang ipinasa ng maharlikang pamilya ng bansang Y. Kung hindi ito huling paraan, ayaw ni Alexander na gamitin ang espadang ito, ngunit ngayon ay wala na siyang pagkakataong isipin ito. Kung hindi niya kaya itigil ang ice pick, kung gayon ang apat sa kanila ay maaaring nasa panganib. Itinaas ni Alexander ang banal na espada sa kanyang kamay, at nang hindi nag-iisip tungkol dito, diretso siyang tumakbo sa ice cone at pinutol ito. Noong una, naisip ni Alexander na kahit na hindi ganap na sirain ng kanyang espada ang ice cone, maaari nitong pabagalin ang bilis ng ice cone. Ngunit pagkatapos maputol ang espada, napagtanto ni Alexander kung gaano katawa-tawa ang kanyang ideya. Dahil wala man lang epekto ang espada niya sa ice cone. Paano magiging posible iyon? Paano naisip ni Alexander na ang kapangyarihan ng Black Ice Dagger ay magiging sobrang nakakatakot? Ginamit ni Alexander ang Black Ice Dagger dati, ngunit ang kapangyarihan na ginamit niya ay tila wala pang isang kasampang bahagi ng ginagamit ngayon ni Cyrus. Ito ay maaaring kasi ang gap ng dalawa. Tila nabaliw si Alexander, sunod-sunod na espada ang sumugod sa pwesto ng ice pick at naglaslas. Matapos putulin ang mahigit 10 magkasunod na espada, tila nakabaluktot ang banal na espada sa kamay ni Alexander. At talagang bumagal ang takbo ng ice cone na nagpapakitang medyo mabisa pa rin ang mga atake ni Alexander.
Minamanipula ni Ethan ang kapangyarihan ng mga apoy at nagtayo ng sunod-sunod na pader ng apoy sa harap ng iilan sa kanila. Hanggat nabasag ng ice cone ang isang pader ng apoy, agad siyang magtatayo ng pangalawang pader ng apoy. Ngayon ay kayanan niyang find anything may mas magandang paraan para harapin ang ice pick na ito. Sa ilang sandali, halos maubos ng apat ni Alexander Silya ang lahat ng kanilang mga galaw para harapin ang napakalaking ice cone na ito. Kung ang parehong sitwasyon ay papalitan ng ibang mga mandirigma, ang ice pick ay hindi malulutas, ngunit ang lakas ni Alexander at iba pa ay nakakatakot pa rin. Sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng 4 na taong ito, nilaslas nila ng husto ang espada ni Shirley. Hindi na nakayanan ng ice pick ang nakakatakot na pag-atake, at agad na naging hindi mabilang na mga fragment at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Ang sandang ng Xuanbing ay lumabo din at nahulog sa lupa. Matapos makita ang eksenang ito, sa wakas ay nag-react si Alexander. Ang napakalaking ice cone na kaharap nila kanina ay napalitan ng itim na ice dagger. Bago iyon, hindi naisip ni Alexander na maaaring gamitin ng ganito ang black ice dagger. Habang unti-unting nawawalan ng kapangyarihan ang Xuanbing dagger, tila unti-unting bumalik sa normal ang temperatura sa manor. Ang mga mandirigmang naroroon ay lahat ay natigilan sa sandaling ito. Dahil ang labanan ngayon ay masyadong kapana-panabik, at talagang hindi nila maisip kung gaano kakilakilabot ang lakas ng ilang tao. Siyempre, ang mga taong ito ay nananagoy din sa lakas ng God Eater. Tutal, 4 na tao lang ang kinakaharap ni Cyrus, ngunit kaya pa rin niyang lumaban ng pabalik-balik. Ito ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin. Grabe talaga ang God Eater. Oo, kung hindi kayang patayin ng mga tagapag-alaga ang God Eater ngayon, natatakot ako na walang sino man sa mundong ito ang maaaring maging kalaban ng God Eater. Ngayon, kung sino ang matalo at kung sino ang manalo ay maaaring hindi alam. Oo, baka manalo ang God Eater ngayon. Ilang sandali, nagsimulang mag-usap ang lahat sa mahinang boses. Sa pag-solve ng ice pick kanina lang, halatang may pinakamalaking ambag sina Ethan at Silya, at halos naubos din nila ang hininga sa kanilang katawan, kaya hindi sila nasa maayos na kalagayan ngayon. Okay lang ba kayong dalawa? Mahinang boses na tanong ni Alexander sa dalawa ni Ethan Hillia. Mabuti naman. Bahagyang umiling si Ethan. Baka kailangan ko ng pahinga. Medyo namutla ang mukha ni Silya. Bagamat ginamit niya ang banal na liwanag para tulungan ang sarili at si Ethan na makabawi ng hininga. Dahil lang sa sobrang lakas ng hininga kanina, at ngayon ay hindi na ito makakabawi sa ilang sandali. Itigil muna natin ang God Eater, at bumili ng oras para sa kanilang dalawa. Bulong ni Alexander kay Hausen sa mahinang boses. Malinaw. Tumango si Hausen, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang anyo, at sumugod siya sa posisyon ni Cyrus na parang kidlat. Halos agad na lumapit si Hausen sa mukha ni Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito sa dibdib ni Cyrus. Hindi ko inaasahan na may lakas ka pa pala ngayon. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura matapos makita ang pag-atake ni Hausen, at pagkatapos ay sumigaw sa mahinang boses. Monkey Shenwu Fist, sirain ang mundo. Matapos isiga ni Cyrus ang pangungusap na ito, bigla siyang sumuntok. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Nabangga ang kamao ni Cyrus kay Hausen. Alam mo, si Hausen ay hindi si Ethan. At ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa Ethan. Kaya nang ang kamao ni Cyrus ay bumangga sa kamao ni Hausen, nagkaroon ng malutong na tunog mula sa braso ni Hausen, at ang kanyang braso ay agad na umangat bali. Matapos makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga, dahil hindi nila maintindihan kung anong nakakatakot na puwersa iyon, at nagawa nitong mabali ang braso ni Hausen sa isang suntok. Kaya lang ang hindi inaasahan ni Cyrus ay pagkatapos na mabali ang braso ni Hausen.
Hindi niya napigilan ang paggalaw ng kanyang kamay, bagkus ay nagpatuloy siya sa pagtakbo sa kinatatayuan ni Cyrus at hinampas siya. Sinuntok ni na Cyrus at Hausen ang isa't isa. Sa oras na ito, tila kalahating takot si Hausen sa kamatayan. Bagamat dehado si Hausen sa bawat laban, hindi pa rin tumitigil si Hausen. Ang kahulugan ng gayunpaman, sa sandaling ito, sumugod din si Alexander sa likod ni Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang banal na espada sa kanyang kamay at direktang tumakbo sa likod ni Cyrus at pinutol ito. Biglang tumalikod si Cyrus, at pagkatapos ay sinuntok ang banal na espada ni Alexander, pinalipad ang banal na espada. Gayunpaman, hindi pinili ni Alexander na huminto, ngunit sumali din sa labanan. Sa oras na ito, si Cyrus ay nakaharap kay Alexander at Hausen na mag-isa, kaya si Cyrus pa rin ang may kapangyarihan, ngunit tila hindi madali para kay Cyrus na alisin ang 2 taong ito sa maikling panahon. Magkasama, kahit saan sila dumaan ay isang gulo, dahil sa tuwing sila ay mag-aaway, magkakaroon ng isang nakakatakot na enerhiya shock. Bukod dito, masyadong mabilis ang takbo nilang tatlo sa oras na ito, kaya't ang mga sandata sa kanilang paligid ay hindi makita kung ano ang nangyayari. Nararamdaman na lamang nila na mayroong 3 figure na patuloy na naglalaban, at sila ay dumaan mula sa oras. Sa oras, may mga pagsabog ng nakakatakot na mga kalabog. Sandaling natigilan ang lahat, parang hindi makapaniwala na totoo ang lahat ng nakita nila, dahil masyadong nakakatakot ang ipinakitang lakas ni Cyrus at ng iba pa. Parang magugunaw na ang buong mundo. This feeling is beyond words to describe. Sa simula, kitang-kita nila ang laban ng magkabilang panig, pero dahil sa sobrang bilis ngayon, hindi na nila ito mapapanood. Hindi sigurado. Bukod dito, ang mga taong ito ay orihinal na nanonood ng labanan sa labas ng manor. Ngunit dahil ang energy shock na nabuo ng 2 panig na naglalaban ay masyadong nakakatakot, maaari lamang silang umatras ng 1 kilometro ang layo, at pagkatapos ay umatras muli ng 5 kilometro. Bakit parang hindi mauubos ang hininga niya? Ano bang nangyayari? Sa wakas ay napansin ni Hausen na may mali sa sandaling ito. Dahil pagkatapos ng laban ngayon lang, naramdaman ni Hausen na higit sa kalahati ng hininga sa kanyang katawan ang naubos, ngunit si Cyrus ay tila walang magawa, at magagamit niya ang kanyang makakaya sa tuwing gagawa siya ng hakbang. Dapat mayroong isang kayamanan ng espiritu na tumutulong sa kanya na mabawi ang kanyang hininga. Matapos mag-alinlangan sandali, sumagot si Alexander sa mahinang boses. Inagaw niya rin sa'yo. Parang natahimik si Hausen at nagtanong. Siyempre hindi. Kung mayroon talaga akong napakalakas na kayamanan ng espiritu, paano ko hahayaang kunin niya iyon? Bulong naman ni Alexander. Sa sandaling ito, sumugod si Cyrus sa harap ni Hausen, at pagkatapos ay direktang sinuntok si Hausen sa dibdib. Agad na umatras ang katawan ni Hausen ng halos 100 metro ang layo, at pagkatapos ay may kislap na sakit sa kanyang mga mata. Alam na alam niya sa kanyang puso na kung patuloy siyang lalaban ng ganito, tiyak na mabubugbog siya hanggang mamatay ni Cyrus. Hanggang kailan ba kayong magpahinga? Hindi na kami makakapagtagal ni Alexander. Tinitigan ni Hausen ang kanyang mga mata, at sinigawan sina Ethan at Shirley sa sobrang excited na ekspresyon. Ibinaling ni Shirley ang kanyang ulo upang tingnan si Hausen, at pagkatapos ay isang banal na liwanag ang bomb alert sa katawan ni Hausen. Gawin din natin pareho, sabi ni Ethan sa mahinang boses. Ayos ito. Naramdaman ni Shirley na halos gumaling na siya, kaya diretso siyang pumunta kay Cyrus. Sa orihinal, si Cyrus ay maaaring ituring na may ilang mga pakinabang kapag kaharap ang 2 tao. Ngunit kung 4 na tao ang bumaril sa parehong oras sa oras na ito, kung gayon ang kalamangan ni Cyrus ay mawawala. Mag-ingat ka, napakabilis ng pag-recover ng kanyang hininga, ngunit ang kanyang katawan ay tila ang kanyang kahinaan.
Pagkatapos ng labanan ngayon, natuklasan ni Housen ang pinakamalaki at pinakamalalang kahinaan ni Cyrus, iyon ay ang kanyang katawan. Nakita ko. Bahagyang tumango si Ethan, pagkatapos ay biglang ibinaba ang kanyang kanang kamay, at isang malaking bola ng apoy ang direktang lumipad patungo kay Cyrus. Binasag ni Cyrus ang bolang apoy sa isang suntok, at pagkatapos ay pumunta sa harap ni Shirley. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na kung hindi haharapin si Shirley, malamang na ang labanan ay magtatagal ng mahabang panahon. Sa oras na iyon, tiyak na hindi kakayanin ng kanyang katawan ang ganoong pangmatagalang labanan na may mataas na intensidad, kaya Cyrus ngayon ang pinakamahalagang bagay ay alisin muna ang gulo ni Shirley.